I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Handang humarap sa investigasyon ng Kamara at Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kampanya laban sa iligal na droga ng kanyang administrasyon. Yun nga lang, wala pa raw itong natatanggap na formal na imbitasyon mula sa Quad Committee sa Kamara na nagsasagawa ngayon ng pagdinig hinggil sa umano'y extrajudicial killing sa war on drugs. Dagdag pa ng dating Pangulo, wag na raw magpatawag ng kung sino-sinong tao mga ito at siya na lamang daw ang ipatawag dahil siya rin ang idinidiin sa investigasyon. And because there are many persons already called or about to be called, baka may mga ibang tao pa mag-ano. Kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila. Aniya, handa nitong sagutin ang mga katanungan ng mga mambabatas sa naturang issue. Sa mga nagdaang pagdinig, itinuturo ng mga resource person ng Quadcom ang dating Pangulo na umano'y nagpatumba sa mga high-profile inmates na may kinalaman sa iligal na droga. Mayroon din daw ipinatutupad na reward system sa implementasyon ng war on drugs kung saan umaabot umano ng 20,000 piso hanggang 1,000,000 piso ang reward depende sa level ng pagkakasangkot sa droga ng maaaresto o mapapatay. Bagay na pinasinungalingan naman mismo ni dating Pangulong Duterte. Walang pulis na papasok sa ganun. Makukulong sila. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Yan ang sinasabi nilang reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Paglilinaw pa ni Duterte, hindi niya kailanman ipinag-utos sa mga pulis na basta na lamang pumatay ng mga sangkot sa iligal na droga. Ito talaga ang order ko sa kanila. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Sakali naman daw na imbitahing dumalo sa padinig ng Kamara ang dating Pangulo, ay marami itong sasabihin sa taong bayan. Sa huli, ipinapaubay din ng dating Pangulo sa publiko ang paghusga sa war on drugs ng kanyang administrasyon kung nakatulong ba ito o hindi. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Attorney Sal, yun yung discussion natin yesterday na na-interview natin si President, si former President Duterte, at syempre aabangan niya na ating mga kababayan. Tunghayan naman natin mga comment, messages sa ating mga kababayan. Sabi dito, I feel blessed and lucky to experience the kind of governance of President Duterte. Nobody can erase the legacy that he made for the Philippines and the people. From Luz Ragas, dapat wag nang pumunta sa Senado si Tatay Digong. Maawa na po kayo sa kanya, matanda na po siya at may sakit pa. Kaya kayo sa Senado, lalo na sa Kongreso, pare-pareho lang kayo na walang pagmamalasakit sa mga matatanda. Hindi po ba matanda na kayo? Makaunting respeto. Hindi po ba matanda na kayo? Kaunting respeto sa ating mahal na si Tatay Digong. Kaya po kayo dyan ay hindi ka respeto. Ayun. Samantalang 6 na taon tayo peaceful. Sandali Hindi may edad na ho siya pero hindi ho siya matanda. Parang pinilalarawan niyo naman, parang kawawang ka. Hindi ho malakas pa. Kita niyo, interview nga po. Papayag nga pumunta Ilang araw nandito sa Maynila. Okay na okay ho yan huwag kayong mag-alala dyan. He will be in his best fighting form when he appears at the Quad Committee and the Senate hearings. In his best fighting form. Yes. Abangan niya yan. Wala naman kay Michael Anthony Albino. Kung hindi si PRRD ang Pangulo ng 2016 to 2022, malamang ang Marawi, lumawig pa ang kaguluhan. Dagdag mo pa ang mga natural disaster at COVID. Sa lahat na naging presidente, siya na ang the best. Hindi perpektong tao,
pero may totoong pagsiservisyo sa bayan. God bless po, my President Digong. I pray na humaba pa ang buhay mo. Teka muna, let me rephrase my statement. He will be in his best fighting form. At may dadagdag ako. He will be in the best fighting and cursing form. You forgot the cursing word, Attorney Sala. From the Silagabo, labas mga DDS supporters, supportahan natin si PRRD sa Huwadcom para if contempt siya ni Paduano o Crocs dyan, handa tayo dyan.